kailangan yung ihanda yung katawan nyo para pagdating ng actual PFD guys, is handa yung katawan nyo. Kasi sa actual PFD guys, wala nang take 1, take 2, take 3. Dahil isa yan sa qualification para makapasok ka. Pag once bumagsak ka, physical fitness test, end of application na yun. Evaluate nyo ang sarili mo if kaya mo na bang i-perform yung mga given standards ng exercises. Pinaka main tip talaga dyan is before ka nag-apply, you have prepared for this for a long time kasi malaking factor din kasi ang agility. Kamusta mga kabumbero? Na-miss nyo ba ang ating kwentuhan? Kami ulit ay andito para bigyan kayo na isang makabuluhang video kung paano maipapasa ang application sa Tri-Bureau. Isa ka ba sa mga new applicant ng DFP, BJMP at PNP na nagtatanong kung paano maipapasa ang Physical Agility Test? Kung ganun ay nasa tamang video ka kapatid. Tandaan na ang Physical Agility Test ay isa sa mga pagsubok na kinakailangan ng bilis, kasanayan, tibay at lakas. Sa pamamagitan ng push-up, sit-up, 3-kilometer run at iba pang uri ng agility exercises, dito kayo titignan kung qualified kayo to continue the next phase. At bago natin simulan ang video na ito, mag-like, mag-subscribe at i-click ang notification bell para ma-update kayo sa mga susunod pa nating video. Simulan na natin. Ito ang mga ilang tips na dapat ninyong malaman bago kayo sumabak sa Physical Agility Test. Preparation is the key. Una, mag-practice at ihanda ang katawan, 4 to 5 months from now bago ang Physical Agility Test. Ugaliing nasa kondisyon palagi ang katawan. 3 days prior to Physical Agility Test ay dapat wala ka nang gagawin mga heavy exercises, warm-up and stretching na lang. Before ka nag-apply, you should have prepared for this for a long time. Malaking factor din kasi ang agility. Doon pala tinetest, are you capable of handling physical activities or kaya ba ng katawan mo yung demand ng trabaho? Sa agility, don't settle for just enough. Huwag kang mag-settle doon lang sa, for example, 25 per minute. Sa isang minuto, dapat maka 25 ka. Don't just settle for 25. Go over 25. Kung kaya mong doblehin, mas maganda. Kasi malaking puntos yun. Ganun din sa mga pull-ups or mga endurance. Huwag kang mag-settle sa average. For example, nag-average ka, most of you are average din sa ibang areas. Nasa bingit ka ng pagkalaglag. Kasi sa deliberation, magiging point system yan. So it's better to top every part of the process ng recruitment para malaki yung chance mo na mapili ka kasi konti lang yung slot versus applicants. And you have to prepare for it. And command is looking for those people who excel in all the process of the recruitment. Kasi pag nakita na, oh grabe, among the candidates, this is the strongest. Let's get this person. Diba? Palawa, bago ang Physical Agility Test ay dapat 1 week from now ay may maayos kang tulog, 7 hours sleep time, for muscles recovery and brain cells regenerations. Importanteng ang isipan at katawan ay nasa tamang kondisyon for laser focus. Huwag kang magpuyat during the agility. Kasi magpuyat ka, nako, goodbye Philippines, baka high blood ka, nako. Because the agility will tell your physical strength if you are capable of undergoing a training. So that means it's very important the preparation. Sa agility na kahit nakapikit ka pa, kahit nasa bahay ka pa, hindi pa nagsimula, alam mo na sa sarili mo na pasado ka o hindi. Diba? And that's the sense. Make use of your time in preparing. Para during the time ng evaluation na, ay nako, petiks-petiks na lang, kahit napikit ka pa, kapag retumbling ka pa, pasado ka. Sabihin mo sa sarili mo na wala kang karapatang bumagsak sa agility. Okay? Before the Physical Agility Test, ay ihanda na ang mga gamit na dadalhin sa kinabukasan, extra t-shirt, ballpen, food and water. Magdala kayo ng tubig,
magdala kayo ng money, syempre para pagdatapos sa PFD may mabili kayo ng tubig or any Gatorade man yan, pagkain man yan. Kung mayroon mga ipapadala sa inyo na things to bring, syempre ililista nyo yun. Kung ano yung mga dadalhin, syempre kompleto yun. Okay? So, huwag nyo kakalimutan yung ball pen, huwag nyo kalimutan yan kasi during PFD may pinipilapan dyan. Okay? Prescribed uniform. Syempre dapat marunong kayong tanong kung ano yung mga uniform na isusuot. Okay? So, ang normal na sinusuotan naman yung white t-shirt and then yung botak o yung itim na shorts. Okay? So, white shirt and itim na short. Okay? Depende sa mga nagpapasilidate ng PFD kung ano yung ibibigay sa inyong instruction. So, makinig pa rin sa instruction. Maging healthy guys habang matagal pa ang schedule ng PFD. Mag-training at mag-ensayo para pagdating ng PFD, wala na kayong problema. Maging handa yung katawan nyo. Kasi pag hindi handa, talagang babagsak sa PFD. Ika-4, gumising kayo ng mga 2 o'clock in the morning bago ang physical agility test. Uminom na ng maraming tubig para ma-absorb na ito ng katawan bago ang PAT. Para maiwasan na din ang pagtaas ng BP or blood pressure. At pagkatapos ay kumain ng yogurt o gatas kasama ng bowl of oatmeal para sa almusal, at kumain ng saging at orange after meal, para magkaroon ng katawan ng minerals and electrolytes, like potassium, to avoid muscle cramps, iwasan ang mga matataba, mamantika, maanghang at matatamis na pagkain, baka ito pa ang maging dahilan para ma-subject ka for DQ or disqualification sa stage ng BP test. As of now, na-observe ko madaming nagfe-fail sa BMI. It's because of the pandemic siguro. Madaming na stagnant, napaka-sedentary ng lifestyle. So, walang masyadong movement. Dapat, naka-mindset na kayo. Huwag kayong sasama sa mga hindi maayos na grupo. Kasi sa background investigation, magre-reflect yan. Lalong higit na yung ating mga tattoo. Huwag kayong magpapamarka sa katawan. Kasi sayang yung 4 years na pinaghirapan nyo sa kolehiyo. Kung pagdating sa recruitment process, doon kayo madidikyo dahil sa tattoo nyo. Kahit gaano pa kaliit yan, ang nasa manual natin dapat walang tattoo, walang marka. Pang-5, agahan ang pagpunta sa venue, i-relax ang isipan at katawan. Huwag kakalimutang dasal. Pumunta kayo sa venue ng kung schedule sa alas 4, dapat nandun kayo sa venue before 4 AM. Dapat nandun kayo sa venue ng pag-PFD nyo para makapag-prepare at warm up pa kayo. Siyempre kung gahol na kayo sa oras, kung alas 4 ang schedule, pumunta kayo ng saktong 4:05, siyempre nag-stretching na sila. So ikaw, nag-a-adrenaline yung katawan mo dahil late ka na nga. So mas maganda, i-prepare nyo yung sarili nyo at umisip kayo ng maaga para makapunta kayo sa venue ng maaga. Okay, so kung malayo yung venue nyo, maglaan kayo ng time para makapunta kayo sa venue ng mas maaga. Ano nga ba ang pinakamahirap sa physical agility test? At may tinanong nga akong dalawa. Anong pinakamahirap sa agility test? Bakit? Ano yung pinakamahirap sa physical agility test? Yung pinakamahirap doon, yung 3 kilometer run. Kasi talagang patayan yun, lalo na kapag hindi ka nakapag-practice, hindi mo nasanay yung sarili mo. Ito naman ang mga tips na dapat nyong gawin during physical agility test. Dadaan muna sa doktor ng bureau upang siguraduhin na nasa tamang kondisyon ang mga ito. Make sure na nasa normal ang ECG. Uuwi ka ng maaga pag di normal ECG mo. Uminom ng pineapple juice bago sumalang, pampanormal ng blood pressure. Hindi nila papayagan na mag-undergo ng agility test kung hindi normal ang BP. Maraming aplikante ang nahihirapan dito sa push-up. Magbibigay ako ng mga tips kung paano pumasa dito. Ay finuluhan ako na ito guys, mapa-improve ang aking push-up. Ngayon kaya ko na 50 reps in 1 minute. Ganun kapilis guys. Pasado na sapat, no? Ito guys, cheat code na naman o shortcut. 1 month, no? Kung gusto nyo 1 month, maka 35 na kayo. Ito yung susig, bench press lang talaga. Punta kayo ng gym, meron mga bench press dun. Kaya naman sa push-up lang, pero matagal. Yung proseso, mga 4 months or 1 year yan. Pero sa bench press, shortcut yan, 1 month promise. Sa 3-kilometer run, dapat may dala kang relo para na monitor mo ang oras. Uminom ng konting tubig na may asin bago ka tumakbo, pampahaba ng stamina. Huwag iinom ng maraming tubig bago tumakbo, maaari kang masuka. Huwag kang yuyuko habang tumatakbo, maaring mahilo ka. Tumingin ka lang sa ulap habang tumatakbo. Isipin mo ang dahilan kung bakit ka nag-apply. Iwasang huminga sa bunganga para hindi sumakit ang tiyan at tagiliran.
Huwag mo agad isasagad ang takbo mo, dahil mabilis kang mapapagod. Kahit gaano kasakit ang binti, tagiliran at ang tiyan, tiisin mo lang, dahil pag natapos mo na ang 3 kilometer, yun ang pinakapahinga mo. Congratulations! Ito ang mga agility test na dapat ninyong paghandaan. Sa PNP ay merong push-up with a minimum of 35 sa male, at 25 sa female, within 1 minute. Ikalawa, sit-up, 35 sa male, at 25 sa female, within 1 minute. Ikatlo, 3 kilometer run, sa male ay less than or exact 19 minutes, habang sa female ay less than or exact 21 minutes. Sa BFP naman ay una ang pull-up para sa male with a minimum of 7 pull-ups or above 7 pull-ups, at hanging like a bat para sa mga female, for 180 seconds or 3 minutes or above, that's 20 points. Ikalawa, push-up, 40 and up para sa mga lalaki at 35 and up para sa mga babae, that's 15 points. Ikatlo, sit-up, 40 and up para sa mga lalaki at 35 and up para sa mga babae, that's 15 points. Ika-apat, flutter kick 4x40 and up para sa mga lalaki at 4x35 para sa mga babae, that's 15 points. Ika-lima, 100 meters dash, 12 seconds or less para sa mga lalaki at 15 seconds or less para sa mga babae, that's 15 points. At panghuli, ang 3-kilometer endurance run for 20 points, 15 minutes or less para sa mga lalaki at 18 minutes or less para sa mga babae. Sa BJMP naman, 25 and up na push-up para sa mga lalaki, at 15 and up naman para sa mga babae, for 1 minute. Ikalawa, jumping jack na 100 jumping jack para sa mga lalaki, at 70 naman para sa mga babae for 2 minutes. Ikatlo, pull-up, 3 and up na pull-ups para sa mga lalaki, at full arm hanging for 30 seconds para sa mga babae. Ika-apat, 100 meter sprint, 15 seconds or less para sa mga lalaki, at 18 seconds or less para sa mga babae. At panghuli, 1 kilometer run, 5 minutes or less para sa mga lalaki, at 6 minutes or less para sa mga babae. Good luck sa mga applicant. Sana marami kayong natutunan sa video na ito, mga kabumbero. Huwag kakalimutan mag-like, subscribe at click the notification bell para ma-update kayo palagi sa mga susunod pa nating bagong video. Salamat, hanggang sa muli.